So good day, no? Start natin tong tutorial para sa steel. Open yung etabs nyo na 2016 na na-download nyo. So let's wait habang nag-download siya. Then ah start tayo, no? So ito ay tutorial sa steel. Click nyo rin itong new model or control N nyo, new model. Yung parang papel dyan. Use built-in settings, no? Metric SI ang gamitin natin. Ah, Then ISEC 14. Itong may M, yan yung steel section database na ang depth niya is naka mm at ang kilogram per linear meter niya, yun ang ano sa M, no? Pag may M, naka SI unit siya, no? Ang kanyang weight per ano pala, linear unit pala is kilogram per meter, no? Dito naman sa walang M, yan yung English units, which is ang depth niya naka inch. Then ang kanyang weight per ano or mass per linear unit is pounds per feet, no? So ito ang gagamitin natin kasi mas madali siya tignan, no? 12 inch is 1 foot and 1 foot is 1 ruler. Mas madali niyo imagine kung ano yung itsura ng inyong members, no? Then concrete ACI 31814 steel design. So itong steel may kunti siyang concrete, no, pag design ng slab, no, pag design ng concrete slab at saka ng elevator shaft. So concrete yun siya. Dalawa ang gagawin nyo dito, steel ano, pero anyway, madali lang naman din tong steel. Yung mga estudyante na steel ang gagawin, no. Then click ko yung okay. Then ipa-prompt tayo ngayon sa grid, no. Itong dito na mga uh, dito sa baba, ito siya is mga automatic na to na mga ano. So ito, pag click mo nito, automatic na yan siya kaagad na gagawa siya ng structure mo. Pero for the sake of this tutorial, dito muna tayo sa grid, no. Para hindi square ang ating building, ang gagawin ko dito is ang sa x direction is 4, ang sa y direction gagawin kong 3, ito gagawin kong 5, no. Para ano. So 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 base, and this one is 1, 2, 3, 2. 2 bay dito sa y direction, dito is 3 bay, no. So spacing niya gawin nating 4.5 ang sa x, tapos dito sa y direction gagawin nating 4, no. Baliktarin natin 4. Sige, gawin nating 4 ganyan, no. Anyways, sabihin natin ang number of story natin is 3 lang with elevator shaft, no, or sige gawin nating 4, no. Typical story height 4, 4 para meron tayong area para sa ceiling. Then okay lang natin. Kung gusto niyo edit yung grid spacing na hindi ganito lang kasimple, click nyo lang to, pero for the sake of this tutorial, ito lang gamitin natin, no. Then okay. Ngayon, lalabas siya. Ang ilalabas nitong window na ito is dalawa, no. Ito yung sa plan. Pwede rin natin ng elevation, pero hindi naman necessary ang elevation kasi paggawa natin mamaya. So anyway, ito yung sa 3D niya, 3D view. So kung gusto niyo matanggal itong blue dito, click nyo lang tong tab na 3D view, no? Kasi may tab yan sila, no? Kung ano, 3D view, then i-click nyo itong set display options, or dito sa view na set display options rin. So i-click yung set display options, click nyo lang tong ano, uncheck nyo lang tong horizon, then apply nyo, then okay. Next is that mag-define tayo ng material. Ang may default na tayo dito na material, and this default is also the one available in the market, no. Sa steel, A992 FY 50, grade 50, at saka A572 ang mga common sa market, no. Grade 50, no, walang ibang grade na ano na common na steel for steel, no. Pero anyway, A992 ang gagamitin natin, no. X lang natin yan, meron naman kasi. Then 4000 PSI, yan, 28 MPa yan, no. Para yan sa concrete, no, 28 MPa, no. So okay natin. Then para sa rebar, reinforcing bar, para sa slab kasi itong concrete saka itong rebar na gagamitin nyo, no. Check nyo lang. Ito ang sa rebar, no. Grade 60 yan siya. Then ito yung natin ito gamitin. So okay natin. Wala tayong ginawa sa definition para sa material. So sa definition naman para sa mga frame sections. Ganito ang sa steel, no. Ang basic principles ng steel
i-compute natin yung section modulus, no? Or yung plastic modulus, depende sa pag-design nyo, saan natin makukuha yun? Doon sa ipoproduce ng moment, no? From the loads, from the external loads. Kasi external loads, ipoproduce naman talaga yun ng moment. Kaya nga, ginagawa natin yung shear and moment diagram. So, pagkatapos natin makuha yung moment, isosolve natin yung section modulus, isosolve natin yung plastic modulus, yung S at saka Z, then pipili na tayo ng appropriate section. No? Piliin natin yung pinakamagaan. Paano natin malaman na magaan? Ang weight ng isang wide flange, no? For example, wide flange ang gagamitin na section, no? Wide flange naman ang gagamitin natin dito. Ibig sabihin nitong 10 dito sa una, W10, ibig sabihin ng 10 is 10 inch ang depth, ang 12 naman is 12 pounds per feet. No? So, ang mangyayari dito, mas mura itong W10 by 12 kaysa W10 by 15. For example, dito tayo, mas mura itong W14 by 61 kaysa sa W12 by 210. Although, mas mataas ito kay 14 inches siya, ito 12 inch lang, no? Kasi mas mabigat ito. Pag mas mabigat naman, mas mataas yan. Obviously, ang kanyang plastic modulus or section modulus. No? Pero as a civil engineer, no, as a designer, pinipili natin yung mas economical, no? And good thing dito sa ETABS, yung ETABS namin automatic selection na siya na ang pipili ang maya. So anyway, gusto natin to dagdagan itong nandito kasi ito yung default na nandito, no? Sabihin natin kukuha pa tayo dito, mag-import tayo ng new properties, no? Then still wide flange or I section. Then, pipili lang tayo. Ito sila, mga eye din to, mga wide flange eye. Eye rin yan sila, eye. Mga eye shape yan, no? Pero anyway, dito lang tayo sa wide flange, no? So, dagdagan natin 10 yan. Magdagdag tayo ng 8. No, 8. Hanggang saan? Hanggang dito sa 44. Dagdag natin lahat yan. Para marami tayong, marami tayong mailagay. Makapili tayo, no? So anyway, hindi naman natin to lahat ilagay sa isang auto selection, no, kasi para mabilis, hindi matagal, no. At saka may mga restrictions din depende sa architect, no. For example sa beam, ang gusto ni architect na beam is ang height lang is limited sa 14 inches, no. Hindi na pwede gawing 16 inches kasi pag nag 16 inches na daw baka hindi na babagay doon sa ceiling, masyado na daw mataas, masyado malaki. Anyway, pwede naman natin depende naman 'yan sa inyo at saka sa architect nyo, no, kung ano yung design niya. Then ang gagawin natin dito, mag-add tayo ng bagong frame property which is auto select. So i-click lang natin itong auto select list, no. Auto select selection list, no. Itong papel dito. Pag click nyo dyan, makita nyo dito, no. Ito sila, piliin lang natin kung anong gusto na sort of grupo ng mga wide flange ang ilalagay natin dito sa listahan ng auto select. So ito siya para daw sa beam. So automatic selection beam, no? Then underscore natin para malaman natin kung asan yung maximum depth saka maximum na kasi ganito ako magpangalan, depende sa inyo kung paano kayo magpangalan. Wala naman akong problema kung paano yung pangalan ito. So sabi ng architect, pwede daw hanggang 8, no, W8, no, W8, tapos hanggang 14 lang daw, kaya sabi niya hanggang 14 lang tayo para para so anyway, masyado siyang madami, no. Pili natin i-limit, wag natin kunin yung masyadong malalaki. So pili-pili lang tayo dito, wag natin kunin ito masyadong mababa. So W8 by 24 hanggang sa 58, i-add natin doon, no. Pwede niyo hindi gayahin to, depende na sa inyo para at least matipid niyo yung time na pag-analyze. So itong W10 by 22 hanggang siguro dito lang sa 112. Lahat na ng 10. Then W12 by malit na yan, W12 by 30 hanggang sa W12 by 210, no. Then next, last is W14 by 38 hanggang 257 siguro. Then siguro, no. So I think enough na siguro to siya para sa beam, no. Enough na siguro tong ito. So ang mangyari diyan, pag magde-design tayo ng beam, yung auto select natin na A-beam, no, na property from 8 inch hanggang 14 inch na depth, no. Yan naman yung pinabasehan natin kay para sa sa plano ng architect, no. Dito lang siya pipili, no. Hindi niya pipiliin yung nandito sa labas kasi nasa labas yan ito, nasa loob lang. So 840,
Yan, dito lang siya pipili, no? Kung mag-fail siya, so mag-add na naman kayo, no? Pero I think enough naman ito. It's your judgment naman. Then click lang natin okay. Then add new property para sa column, no? Importante may column. Di naman tatay ang building ko walang column. Auto select again. Then pangalan natin to A call. Sabi ng architect, masyadong maliit ang 10. So start daw tayo sa 12, no? So since na column siya, taas-taasan natin 12 by 40 hanggang 18, no? 18 inches. Sabi niya pwede na 18 inches, no? Sabi niya column, maganda tingnan kung malaki daw ang column para safe daw. Pero anyway, depende naman 'yan kung saan ang ano, no? Sa kung anong available sa market, no? So ang range niya is from 1 foot to 1.5 foot, no? 12 to 18. So 12-18 yung column natin, din okay lang. Now meron na tayong define na natin, no? Nag-define tayo ng new property, new frame properties ng beam at saka column para dito. Ito siya, may mga automatic na ito yung mga default pero hindi natin gagamitin 'yan, no? Then click natin okay. Then next, i-define natin ngayon ang load properties, no? Load patterns, no? Okay. Dito meron daw tayong superimpose na load, no? Superimpose, no? Superimpose na load, super dead yan siya, no? Ang superimpose na load, no, may example yan siya is yung masonry, yung concrete hollow block kasi hindi yan siya part ng system, yung concrete hollow block. Hindi yan siya magiging dead, no? Super dead lang siya kasi pinatong siya sa dead load, no? Permanent equipment, no? Mga permanent na mga machine, ano pa? So, mga supplies na bibigat para sa mga warehouse, yan ang mga superimposed loads. Next natin ilalagay sa earthquake load, no? Hindi tayo maglalagay ngayon ng wind because mas critical ang earthquake pagdating sa mga ganito na building, no? Static earthquake kasi static ito siya sa load pattern. So please refer to my video about adding ng earthquake load kasi doon ko na siya gi-explain kung paano, no. Mayroon akong simple na explanation doon na concept about sa adding ng earthquake loads, no. And I've said doon sa video na yon, hindi lang tayo magstay sa static na earthquake, magstay rin tayo sa response spectrum analysis, no. As you can see, no. Then iano natin UBC 97. So add new load, then i-modify natin, no? Tanggalin natin yung iba, iwan natin tong eccentricity, i-retain natin tong diaphragm na may 0.05, no? Then yung doon sa example ko doon sa paglagay ng earthquake load, tayo naglagay mismo ng T or ng time ng structural period, no? Na gamit yung formula na ito, no? Gamit na formula na basta check nyo na lang yung video, no? Pero dito gagamitan natin ng method A. Tapos ito kasi siya naka-English. Yung doon sa NSCP, iba yung binigay. So, ito yung papakita ko sa inyo, no. Since this is steel, no. Saka ito kasi yung parenthesis na nasa labas, no. Sabi niya English units 'yan, no. Fit ang gagamitin mo para sa HN, no. Yung doon sa example natin sa earthquake, no, yung sa earthquake na load, ang ginamit natin noon SI, no. 'Yun ang nilagay natin sa T, no. Hindi natin to pwede ilagay doon yung 0.0853 kasi ano siya, fit, oh, nakalagay fit. So ang ilalagay natin ang 0.035 para sa steel, ha, iba ang sa RC, no? Iba rin ang sa for all other buildings. So 0.035 method A lang, no? Gamitin din method A 0.035. So ilagay natin 'yan. And check again, no? 8, no? Check my earthquake, no? Check my earthquake engineering, earthquake load na paglagay sa na video, no. 8 yan, importance factor natin 1, no. Hindi ko na to explain kung paano yung nakuha, check, panoodin nyo na lang yung video, no. So okay natin, no. So wait lang, dali lang, no. Next, UBC 97,
Anong next natin gawin dito is that, okay, okay muna natin, meron tayong mga loads na, no? Mamaya na natin i-define yung sa response spectrum. Unahin muna natin itong pag-create ng model na ito. Then first, i-click nyo itong one story, gawin yung all stories para lahat sila magawan ng ano. Hindi mo na isa-isa, hindi mo na kada story gagawa ka. So, i-click mo tong columns, no? I-click mo yung A column 12 to 18, no? Yan man yung ginawa, ano natin kayo nag-define, no? Control Z lang kayo napindot ko. So nakita nyo nakahiga yung column, which is uh, common sense would say na itong side na ito, itong sa Y na direction, no? Dito, kung dito yung earthquake, dito yung papunta yung ano niya, dito yung direction ng earthquake, kasi dalawa man yan, dito ang direction ng earthquake, dito rin ang direction ng earthquake. Makita nyo dito sa Y niya na direction na ano is mahina. So dapat yung strong axis nitong wide flange dapat nakaharap siya doon sa mahina na ano, sa mahina na direction ng building, no? Itong sa Y in this case, no? Pero ito siya, nakita nyo naman nakahiga, no? Weak axis ang nakaharap sa earthquake dito sa Y direction na ano, mahina ng building. So ang gagawin natin diyan, ipaikot lang natin. So 90 degrees, no. Type nyo dito 90 degrees. So mangyari diyan, naging I na siya, o nagtayo na siya, no. Uh, then ganun lang para malagay na lahat. Dito na. Since na all story i-click natin. So by the way, walang problema dito sa X niya, dito ang strong axis ito ng building, no. Kaya madami naman 1 2 3 4 5, no. 5 weak axis para sa steel, no. 5 weak axis dito naman kasi is 1 2 3 lang, 3 na nakaharap sa strong. So this is a common sense lang na pag ano, paglagay nyo ng ano, ng wide flange. Then next lalagay natin ang beam. Click nyo lang ito, no, itong quick draw beams, ito quick draw column, no. Ito secondary beams, ano yan, para yan siya sa ibang design, no. Then next, click nyo to, then click nyo yung beam 8 hanggang 14. Tayo yung pinangalan natin kanina yung ginawa natin. Then ganun lang. Okay, tapos na siya, no. Tapos mag-define tayo ngayon ng slab, no. Section properties balik, define tayo ng slab, no. Slab, modify show properties, lagyan natin slab kasi hindi tatayo ang building kung ano. Hindi yung magagamit ang building kung walang slab. As is natin tong 200 mm, no. For the sake lang ito na, no. So lagyan natin slab 200 para makita natin na yan yung pinili natin. Then click nyo lang itong quick draw floor plan, no. Pag click nyo yan, lagay nyo slab 200. Tapos mag-iwan tayo ng isang slot para sa ano. So i-click lang natin dito, click, no, click natin yan, click, 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 no. Ito siya, iwanan natin to siya para sa elevator shop, no. Kailangan kasi natin ng elevator, no. Click natin ulit, define, then section properties, then wall sections, no. Modify show property. So thickness ng wall natin to 50 mm, which is okay naman, no. But anyway, hindi na natin ilagay yan. Meron tayo ditong tinatawag na automatic draw wall stacks, no. So pipili tayo kung ano mga gusto natin itsura. Sabihin natin itong letter E, no. Letter E, dalawang elevator, no. Dalawang elevator. Then ang gagawin natin dito, i-type lang natin itong LX, no. Ano itong LX? Yan yung 4 meters, no. 4 meters. LY, kalahati ng 4.5, that is 2.25. 2.25, no. So, sabihin natin to lahat 350 mm ang thickness, no. 350 mm thickness. Okay natin. So ipaikot natin siya 90 degrees lang. Ayan. So ipaikot pa natin ng ano, kaisa pa. So mga 270 ikot niya para magharap siya dito sa ano. So ganun na, ano? So nag-snap siya sa kada dulo-dulo ng ano. Next, tanggalin natin tong column. Hindi natin kailangan lagyan ng column ang ano, ang anong tawag doon? Kasi column na mismo itong ano itong tinatawag na elevator shaft, which is ano yan, shear wall yan. Paano natin tanggalin yan? Click nyo ito, then click control, hold nyo yung control, click nyo yung dito, no? May lalabas yan na column. Click nyo yung column, okay. Then next na naman dito, tuloy-tuloy lang, click nyo ulit yung column. Then next naman, click nyo na naman dito, column ulit.
sorry, di makita yung column, no? Ah, dito na lang natin i-click yung column, no? Then dito next column. Okay. Na-click na natin lahat ng column, pindutin lang natin yung delete. So natanggal yung I, no? I, yung white flange natanggal siya. So ito na yung mag-act as column para dito, no? Which is napakaganda nitong ano. Yan ang purpose minsan ng mga elevator shop, no? They act as a shear wall. Then next, anong gawin natin? Tanggalin natin tong slab dito sa baba kasi hindi natin kailangan lagyan ng i-design ng slab dyan. So punta tayo dito sa plan, click nyo base, apply, no? Then close nyo lang. Then okay, sorry. Dapat i-maintain natin yung 3D. Click nyo dito ang tab, ha. Yan yung tab kasi na ano, pwede kayo mag-cycle dyan. Plan, base, apply natin, no? So close, no? So simple lang ginawa ko, class, for the sake ng tutorial ito kasi may papagawa rin kayo ako sa inyo. So one story, click nyo yung one story lang para hindi lahat ma-select, no? Delete natin to, hindi natin to kailangan, no? Delete, pindutin ko delete. Then next, i-highlight natin tong mga ano dito, reaction. Kasi ang ano niyan, ang default niyan siya is pin, no? Naka-pin, no? Walang ano, may free siya rotation sa ano, X, Y, and Z. So, pwede siya mako-rotate. So tanggalin natin ang rotation yan, gawin nating fix lahat, no? Apply natin. So okay, na ano na yan. Para ma-refresh siya, i-click nyo lang ulit yung dito. Then ibalik nyo ulit sa 3D, no? Ma-refresh siya, makita natin naka-fix na. Fix na siya, hindi na siya pin. Fix yan siya. Yan ang symbol for fix dito sa itabs. Then dito ibalik natin sa plan, no? Story 4. Next, hindi naman to kasali sana sa inyo, no, itong design ng slab, pero at least makita nyo kung paano ang design ng slab, no, kung hindi nyo natingnan yung video sa concrete saka design dito sa ano, elevator shop, no. So ang gagawin lang natin diyan, edit, then add edit design strips, no. Hindi natin siya imano-mano, diretso na. So include natin ang middle strip, no. So sa X direction, tawagin natin strip layer A yan, auto lang, huwag nyo na pakialaman, apply nyo lang. Then next naman sa Y, palitan natin yan, tawagin naman natin tong B, no, apply nyo ulit. So meron na tayong strip, no. Kung gusto niyo makita yan siya, click nyo lang ito, then punta kayo dito sa ano, other assignments, then click nyo yung show with, no, apply. So nakita nyo yung design strip. So tanggalin natin yan siya. Tanggalin natin. So next, pwede na tayo. Apply na tayo ng mga loads, no. Since na nag-ano tayo ng load pattern kanina ng ganito, but wait, mag-ano mo tayo ng function ng response spectrum, no. Although for story hindi na siguro kailangan ng response spectrum, pero at least ilagay lang natin, no. Wala namang ano, hindi naman mahirap maglagay ng response spectrum. So hanapin niyo yung UBC97, then add new function, tatawagin natin tong kabakan RSA, no. Like I said earlier, tingnan niyo ulit yung ano, paano ko nakuha tong 0.44 at saka 64, no. No, i-explain naman yan doon sa earthquake load, no. By the way, sorry sa microphone yun, ano, yung video ko na yon hindi masyado klaro, no. It's just supplementary lang naman siya dito. So click natin okay, no, okay lang ulit. Then define natin ang mass source, no. Mass source, wala tayong gagalawin dito, ito na lang, no. Hindi natin ilagay yung specified load patterns, yung mass na mismo ng building, no. But in our P delta options, no, ilalagay natin dito hindi based on mass but based on loads, no. So check nyo yung video ko para sa P delta. So 1.2 superimpose, 1.2 live, 0.5. So check my video, no. Just check my video. So define natin dito. Next, next load cases tayo, no. Idadagdag nito ang response spectrum. So response spectrum, no. I-add natin dito, pangalan natin to RS na load, no. Ito yung load para sa response spectrum na gagamitin natin. Dynamic analysis, dalawa, no. U1, U2, no. Panoodin nyo na lang yung video paano ko nakuha tong 1226, no. Since this is a steel, 1 divided by 8, no, steel times 9,806, no. Ito yung lalabas yun.
So for all diaphragms, 0.05, no? Complete quadratic combination gamitin natin. Ang square root sum of squares naman dito sa directional combination type. Okay natin? Okay. Then I think pwede natin siya i-run. Okay, sorry. Kulang pa tayo ng loading. So click natin ulit ang all stories, no? So maglagay tayong superimpose na load, which means sabihin natin na these loads are loads para sa sa gilid yung tinatawag na no. Click natin dito para makita niyo mamaya. Sabihin natin yan yung concrete hollow block, yung load ng hollow block sa gilid, no. Na-compute ko na yan siya. But anyway, pwede niyo naman i-compute ulit frame loads, no, distributed. Sabihin natin 9 kilonewton, but this is not dead, this is superimposed, no. Yan yung concrete hollow blocks na pader, no. Sabi natin sa gilid lang. So apply natin. So nakita nyo, meron tayong uniformly distributed na load, no. Hindi natin nilagyan ng load dito kasi wala man sigurong load dyan, no. Just in case lang, no. Okay. So para matanggal yan, clear load, clear display of assigns, tanggal siya. Then next, click natin ulit ito. So wag nyo i-click itong click nyo lang itong slab. Kaya mag-apply tayo ng live load. So assign, kanina frame loads yun, dito naman tayo shell loads, uniform pa rin. So live load, let's stick with 4 lang. Kung 4.8 kasi magbago na yung doon sa nilagay natin sa P delta, no. Kung 4.8 pataas, 1.0 na ang live load. So gravity ang direction niya, apply lang natin, no. Na-apply na yan sa lahat ng story, no. Check natin, no, 4. Then next, pwede na tayo mag-design, no. Analysis muna bago ang design. So analyze natin, i-save natin dito lecture still tutorial, no. Okay. So yan na, analysis na siya. Hintayin lang natin. So ito yung ating deformed na structure, no. Kung gusto niyo malaman yung shear and moment diagram, depende ito sa dead. Wala tayong gumawa na ng combo, no. Hindi ko na ituturo kung paano maggawa ng combo. You just discover it. Nandun naman yun sa define, tapos dito naman yun, no, define combination. At saka by the way, ang maganda dito sa ETABS, siya nang gagawa ng sariling combination pagdating sa design, no. So moment 33, malaman natin ng dead load, no. Tingnan natin, apply natin. So right click natin dito. Ito yung shear and moment, no. Shear and moment diagram. Ito yung deflection, di ba? Ayos siya, ayos, no. Meron tayong sa static, no. Apply natin, no, different modes, no. Click natin, no. Ito yung shear and moment niya, no. So anyway, assign ulit, clear display of assigns lang. Then i-check natin yung kung nag-conform tayo doon sa sa provision sa section 208 ng NSCP, no. Check natin siya. Click natin tong results, tapos modal results, check natin kung nakapasa siya sa mass participating, show table natin. So ang sum niya sa Y, okay, nakalampas siya sa 90%. Ito 94, ito 98. So check na yung natin, provision natin about sa greater than 90% ang mag-participate na mass. So yun, no. Ito yung cumulative niya from dito to dito, no. Pinakamalaki nag-participate ang mode 1, no. Nagdagdag na lang tong iba. So 12 lang, enough na yung 12, no. Explanation naman ako bakit ganun. The next, check natin ang base reactions, no. Structure results, sorry. Tama, base reactions, no. Base reactions, show table. Compare natin itong dito. So napansin nyo, ito siya is mas mababa kontra dito. So ang gagawin natin dyan, i-adjust natin sila accordingly, no. So ito siya 569 divided by 379, no. So ang gagawin natin, ano ang ratio natin? So sa fx 569 divided by 379, no. So 1.5 siya, no. Para sa x, 1.5 times 1226, no. 1.5 times 1226, no. So gawin natin siyang 1850 na lang, no. Mamaya palitan natin 'yun, no? Kasi mas mababa man siya, bawal man ito, sabi sa ETABS, dapat mas mataas yung RS, no. So by the way, ito yung point ko, no, doon sa kung panoodin niyo yung video, less than 10 story pataas, pwede natin di gamitan na ng response spectrum, no. Kasi meron ang static naman ang mag-control, hindi na yung response spectrum, no. 'Di ba? Napansin nyo? Pero pag 10 story pataas na, response spectrum, dynamic analysis na ng loading ang ilagay natin, no.
So this is 1.5, dito naman is 569 divided by 440. So 1.3, no? 1.3, 1.5. So i-unlock muna natin to. Then i-adjust natin yung tinatawag na adjustment, no? In-adjust ko, punta tayo sa RS load, modify showcase. Sa U1, which is ang X, adjust natin dito. Gawin natin 1.6, no? Okay, times 1226, ito siya. Para mag-scale up siya, para maabot niya yung ano. So 1961. So 1961, 1962 na lang, kaya 1962 man yung nandito. Tapos ito naman sa Y direction, ilan yun? 1.3, no? Gawin natin 1.35 na lang para mataas. 35 times 1226, no? 1655, no? 1655. 1655.1, no? 1655 na lang. Then okay natin. Then okay. Then let's run analysis again. Then check natin ulit yung result kung nakapasa siya, no? Ang sabi do 90% lang, no? Pag ginamitan natin siya ng ito irregular kasi ito siya. Then ginamitan natin siya ng anong tawag doon? Ginamitan natin siya ng yung common na diagram good na response spectrum. So dapat kahit 90% lang. So i-times yung point sa 0.90. Pero anyway, 100% na tayo para at least ano, wala namang ano yan. Wala namang problema yun, no? At least mas mataas siya. At least 90% man sinabi doon. So structure result, reactions, base reaction. Ito yung base shear, no? So mas mataas na ang ano, ang response spectrum natin kasi i-adjust natin yung scale factor, di ba, kanina. So anyway, let's move on, no? Pwede na natin pala hindi gamitin tong RS, no? Kasi for story lang, 'di ba? 'Yun ang sinabi ko doon, no? But in tense story, napansin nyo, RS talaga ang gamitin nyo, response spectrum o dynamic force procedure, no? Paghanap, no? So okay, nag-confirm na tayo, okay tayo sa earthquake, nag-confirm tayo sa ano, sa NSCP. Now, di-design na natin ang steel, no? Dito sa load combinations, no, select design combination. Wala pa 'yan pero gagawin yan siya ng ano, automatic yan na gagawin. Then preference, no. Oh, ito siya, may table ito R, naka-R siya, pwede natin palitan pero wag natin palitan kay ito na. So special moment frame, no, para sa 8 kasi yan, no, SMRF. Yan yung gi-input natin doon. Then marami na tayo dito, no. Wag na natin galawin yan, yan na 'yon. Then okay. Then pindutin niyo lang ito, then start design check, no. So hintayin niyo lang, loading pa yan siya, design lang yan siya. Hanapin niya lahat yan. Mas matagal lang ang steel na design compare sa concrete kasi isa-isahin niya hanapin yung mga steel sections, no. Hintayin lang natin, ha. Okay. Now marami to siyang iterations, no. Hindi lang ito isang run sa pag-design ng steel, no. Hindi lang ito yung ano, pag-design ng steel. Next, mag-ask siya if ang mga steel niya is parehas dun sa gi-assume kasi before analysis, no, nag-assume na siya ng section. Pag design, nag-iba na siya ng section. So ang sinabi dito, nag-differ siya sa 132. So i-click nyo lang yes, ulitin niya ulit yan lahat, no. So yung gagamitin niya sa analysis, yung gigamit niya na sa pag-design, no. Yan na yung gagamitin niya. So inulit niya lang ulit. Pindutin mo lang kasi ang yes doon para ano, makita natin. Then hintay naman tayo ng another cycle, no. Until such na yung design saka analysis na ginamit na beam, no. Yung ginamit na beam and column na section sa analysis
magparehas na doon sa design. Doon na mag-stop, no? At doon niya nasasabihin kung may nag-fail na beam or wala. Kung may nag-fail, either i-adjust niyo yung yung section niyo, or either lalagay kayo ng mga lateral bracing kung sa lateral bracing naman siya nag-fail, or kung mahaba masyado, for example 8 meters ang inyong span para sa 8 meters masyadong mataas, no? So mag-fail yan, no? Unbraced length. So anong gawin niyo doon? I-brace niyo. Lagyan niyo ng paraan na ma-brace niyo yun. Hatiin nyo. 4 meter na lang. Lagyan nyo ng bracing sa gitna. 4.5 meter, walang problema naman yan. Hindi masyado mataas yan, no? Till 5, no? Pagka 8, masyado na mataas. Ang 6, okay ang 6 siguro. I have not tried it, no? Let's check kung okay na siya. So, ganito lang kasimple ang design sa steel. Wala nang mahirap, no? So, isa na lang. O, sige, kahit ng isa, ulitin natin ng isa. Pa at least, yan. Tatlong cycle, tatlong ikot, no? Then next natin dito is ang connection, no? Meron kayong ang section para sa column, steel column at saka steel beam. Pero paano nyo naman siya i-connect, no? Gamitan nyo ng ng glue, ng welding. Pwede man ng welding, pero anyway, hindi naman gina-design dito ang welding, no? Walang design dito ng welding. Ang design dito is bolts and rivets, no? Bolts and rivets. So same sa base plate dito sa foundation, no? Hindi natin i-design ang foundation, ibang topic yung foundation. Ibang ibang software 'yon. At saka ang dali lang naman ng foundation, especially ang isolated footing. Walang mahirap sa foundation. But yung connection ng steel papunta foundation, paano 'yon? 'Yun ang base plate, no? Kailangan mo lagyan ng base plate para walang punching na mangyari doon, no? Walang punching na mangyari sa ano, walang shear, no? Na mangyari doon sa footing mo. So ganito lang siya, no? Run siya ng run. Then okay. I-check natin siya kung lahat sila nakapasa, no? Click nyo ito, then click nyo verify all members passed. So anong sinabi? All steel frames pass the stress capacity check. So okay. Now you can click this, no? Mag-click lang tayo, right click. Right click ko ito. Sample yan. Then details, dito nyo makita lahat, no? So napansin nyo may kanya-kanyang computation ang kada element, no? Ito siya is element C3 column 3, no? Ang ginamit dito, kada combo pa combination, no? Pwede natin i-check kung anong combination ginamit niya, which is nag-conform lahat ito sa NSCP at saka sa ASCE, no? Show mo. 1.4, 1.4. Pag walang live, no? 1.4 dead yan lahat. Ito siguro live to. Kung may live, di ba? 1.2, 1.6, no? Yan yung LRFD na mga load combination, no? Ito, ginalit yung earthquake, no? So, marami siyang load combination 1 to 8. So, don't worry. Yun na kailangan ilalagay yan. So, okay lang. Then next, i-ano natin uh, itong connection. So, start design check lang. Wala na tayong ibang ayusin dyan, no? Connection. So, makita nyo paano ang connection nila. Naka-bolt. Pwede rin welded, no? So, lahat. So, dito, nag-fail ito siya kasi ang kaya lang nitong E-tabs, no, is sorry, pwede natin i-adjust ang base plate, no? Ulitin natin ulit, no? View, revise preference. So, base plate, beam column, column footing, no? Plate thickness, gawin natin siyang 50 mm, no? Tapos sabihin natin itong anchor rod is nasa 32 mm, no? Okay lang natin yan. So, click nyo lang yan. Click nyo lang. Ayan, kailangan So, mag-fail ulit yan yung sa base plate sa baba. Kasi ang kaya ng, ang kaya lang ng E-tabs is apat lang, no? Pero anyway, ang design kasi nito is, ano, PD 6, PD so don't worry lang dito, no?
pwede kayo magamit ng RAM connection, no? Bentley RAM connection para ano, hindi kasi masyado maganda ang steel, no? Ang connection, steel connection sa ETABS, no? So kung gusto niyo makita ang details, click nyo lang yan, no? Kita nyo. So ito yung ano niya, ito yung design niya, no? So anyway, wag lang natin anuhin yan, pabayaan yan. Dito ano dito, no? Yan yung connection ng ano, yan yung connection ng steel, no? Steel sa column, no? Sa corner, no? Ano yung sa gitna dito, yung ano, yan, sa cross niya, di ba? Pasado siya, details mo lang, makita mo yung connection, no? Anong gamitin niya? May base plate tayo na 221.7, no? Automatic na yan. So anyway, at least meron kayo ipakita sa kliyente nyo kung paano na ito. Pero mostly, ano man, uh, tawag doon, welded, no? Yung dito, may ibang software akong ginagamit, no? Pag gumagamit ako nitong ETABS, no? May iba akong software. Hindi ko na yun siya ituturo kasi ETABS lang man yung ano natin. So anyway, dito lang tayo. Pagdating dito sa slab, sige, let's try na lang natin tong slab, no? Simple lang. Clear display of assign ulit para matanggal lahat yan. So click nyo lang itong slab, then start design na lang, no? Select stories muna. So ang story natin isa lang kasi same naman lahat ng story. So 3, 2, 1 natin design sa 4 lang para mabilis naman ang ano niya. So pag design natin, no, dito, click lang natin dito. Click yung tab dito para makita niyo yung sa plan, no. Then start design. So meron na tayong result, no. So, para makita natin 'yan, ang bakal, ilang pirasong bakal, no. Click nyo lang itong display flexural design, no. Hindi kayo makaka-design nito kung hindi nyo sunod yung stage ng ano, ng paglagay ng strip, no. So layer B, layer A, no, ilagay natin layer A, layer B, no. Then i-click natin tong show number of bars, gagamitin natin number 12 daw or number 14, no. Example number 14 kung may available na number 14 sa market. Number 12, no. Number 12 na lang kasi mas available 'yan. I-click natin 'to para mawala itong pula, no. Ito siya, ano to siya, ito yung intensity ng ano, ng dami ng reinforcement, no. So i-apply lang natin. Yan na. So makita natin dito, ito na yung steel nyo. Ito na yung steel reinforcement nyo sa slab, no. No, may mga cutting yan siya. So ito sabi niya dito banda na part is apat na 12. Dito tatlong 12 na ano, tatlong piraso yan ha. 3 pieces, 12 na ano. So meron tayong design, no. Same yan siya sa baba, no. Pwede niyo i-click itong detailing, no. Start detailing, no. Para makita niyo pag-detail ng ano. Export nyo sa AutoCAD, no. May detail na tayo. So ito na, AutoCAD na to siya, no. This one, no. Click natin yung drawing mga components, no. Click natin yung floor slab, no. Ito naman din-design natin. So double click nyo lang yan. Floor framing. Dito ang detail natin ng slab, no. Ganyan na yung slab natin, no. Ito na ipapakita nyo sa kliyente, meron na kayong ano, meron na kayong design, no. Pagdating naman sa reinforcement, no. So kayo na lang magtingin-tingin dito kung paano ito sila, no. Wall reinforcement, no. So wala pa natin na design pala yung wall, no. Balik tayo dito. Design natin itong wall, no. So clear display of assign lang. Itong shear wall, no. Assign, clear display of assign, no. Okay, anyway, hindi siya matanggal, dito na lang tayo, no. Itong gamitin natin. So click lang natin to, wala na tayong ibang baguhin dito, i-click na lang natin kaagad. Napansin nyo dito, no, sa shear wall, since na shear wall siya, malaki talaga ang ano natin, ang reinforcing ratio dito sa ano. So para mas maintindihan nyo, mas maganda kasi sa akin yung ano, no. Kung ako kasi is maganda itong squared pero mas madali kasi explain itong ano. I-click lang natin dito yung display design. Mas madali explain itong ratio, reinforcing ratio, no. Ang pinaka minimum, no, kung 0 ang kailangan na reinforcing ratio, hindi yan siya ilalabas na ETABS, kundi ang pinaka minimum. Anong minimum? 2.5% na. As 0.25%, no? 0.0025. So apply natin, mapansin nyo dito, no? 0.25%, no? Sa taas na yan. Kasi wala mang shear dito sa taas. Pero meron pa rin tayong ilagay na reinforcement. Hindi pwede na walang reinforcement dito sa taas, no?
Pero pagdating sa baba, malaki na masyadong reinforcement yan kasi shear wall siya, no? So this is ilan ito? 25 pa rin, no? Anyway, no? Pwede nyo i-click yan. Dito nyo makita, no? So top, bottom, ganyan lang yan, no? Anyway, hindi naman ito concern sa steel, no? Doon naman ito sa concrete, no? So I think this is it lang for steel. I'll end this one na para mag-proceed tayo sa ano. Maliit lang siya, no, guys, no? Maliit lang yung design niya, guys, kasi alam nyo bakit? Maliit yung design niya kasi yung base shear natin dito, balik tayo sa base shear, no? Design ng shear wall. So in short, di natin kailangan shear wall, pero kailangan natin yan para sa elevator, no? At least mas safe ang building nyo, mas ano, no? Dito kasi sa result niya, reactions, no? Kita nyo sa base reactions, no? Masyadong maliit lang ito. Itong kahit dito sa design combination ng 634 na kilonewton, maliit lang yan. Ibibigay niya talaga yan minimum na reinforcement. So I think this is it na. I'll end this one, no? Doon na tayo ngayon sa concrete.